Ayan. So, ngayong araw, magpapalit tayo ng clutch fluid. Kasi matagal nang hindi napalitan yung clutch fluid niya. Sobrang dumi na. Yun. Napakaitim. So, ipa-flush natin yan. Pero, tanggalin muna natin yung nandyan sa reservoir. Gagamit tayo ng pump ng dating shampoo. Nagyan ko ng flexible hose. Yan. So, ipump lang natin hanggang sa maubos yung nandyan sa reservoir ng master cylinder. Talagang maitim, madumi. Pump lang natin hanggang sa maubos. Pag naubos dyan sa master cylinder, babaklasin natin para malinisan talaga yung reservoir at yung cylinder niya. Para baklasin to, meron yang clamp dun sa baba. Yan. Para matanggal yan, gagamit tayo ng number 10 na llave. Yan. At para maluwagan, pababa lang yung pagtanggal. Pataas pala. Yan, nahirapan pa akong ipasok. Yan, pataas. Hanggang sa lumuwag siya, pwede nang gamitin yung kamay na magpaluwag para mabilis. Yan. Tapos kapag tatanggalin, huwag biglain. I-wiggle lang paunti-unti para matanggal, hindi masira yung plastic. Yun. Maitim. Ang panlinis natin dito ay mga paper towel. So, itong mga paper towel na to, nagamit na ng misis ko. Pinampunas siya ng tubig sa kamay niya. Pero natuyo na at malinis pa rin. So, pwede rin basahan kung may malinis kayong basahan. Pero, itong paper towel kasi, matibay siya. Hindi siya nadudurog. Siya pwede mong itapon afterwards. Yan, medyo matagal ko din lininis. Sinigurado kung walang dumi sa loob. Inisin din dun sa sa may cylinder master. Cylinder master. Wag lang kayong gagamit ng normal na yung common na tissue. Kasi nadudurog yun, baka bumara dun sa mga tubo niya. Yung paper towel kasi hindi yan nadudurog basta-basta. Yan, so ibabalik na natin. Baliktad pa yung unang paglagay ko. Dapat nakaharap. Yan, ganyan. Wiggle lang paunti-unti para hindi siya mag-crack. Kasi plastic yan, tsaka luma na, baka madaling mag-crack pag pinilit. Tapos paigpitan. Ganyan. Pag masyadong mahigpit, dito naman tayo sa baba. Yan yung bleeding valve. So, may gagawin sana ko dyan para ma-bleed ko siya mag-isa ko. Pero pumalpak. Kaya tinawag ko si Mrs. para siya yung mag-pump ng clutch pedal sa taas. So, para ma-bleed yan, dapat nakasara siya muna.
gagamit pala tayo dyan ng number 10 na llave. Dapat nakasara muna. Tapos yung kasama, yun yung magpapump ng clutch pedal. Bubombahin niya. Tapos pag nabomba niya, isagad niya yung pag-apak. Tapos luluwagan naman dito sa may valve. Yan, apak, apak, bomba, bomba. Sagad na tapak, tapos paluwagan. Yun, lalabas yung clutch. Tapos lock ulit. Tapos bomba, bomba. Tapos, yun, paluwagan. Ganun lang yung proseso. Hanggang sa ang lumalabas na mula sa bleeding valve ay malinis na clutch fluid. Yan, i-fast forward natin hanggang sa malinis na yung lumalabas na clutch fluid. Hindi ko na nabilang kung gaano karaming bomba, pero yan, mapapansin nyo malinis na yung lumalabas na clutch fluid. Yan. So pwede nang tanggalin. Tapos siguraduhin lang na napahigpitan yung bleeding valve. Tapos punasan nyo na rin kung may mga tulo-tulo. Kasi very corrosive yan. Clutch fluid, brake fluid. Pareho lang yan sa clutch at saka sa brake. Yan ang dumi nung lumabas na clutch fluid. Parang nagamit na engine oil. Yan, tapos dagdagan yung nawalang clutch fluid o brake fluid. Yun, tumulo pa. Kailangan mapunasan yun para hindi masira yung pintura doon sa baba. Yan. Tapos nakita ko yung takip na kalimutan ko palang linisan din. Kaya lininisan ko din yan bago ko binalik. Yan, tapos na. Punasan na lang yung mga tumulo. Tapos mamaya i-test ko yan kung okay naman yung clutch nya. Kung hindi mahirap magkambyo. So kahit dyan lang sa garahe, atras abante konti, makikita nyo na yan. Yan, mabante ako konti. Okay naman. Pumasok naman. Tapos atras ako konti. Yun, walang sabit yung reverse. So, okay naman. Ayan, so pa-comment naman kung may iba pa kayong idea sa pag-flush ng clutch fluid. Para may dagdag na naman sa kalaman. At paki-follow na rin at subscribe. Like sa video natin para tuloy-tuloy ang ating pagbabahagi ng konting ideya at kalaman sa pagsiseramiko, mekaniko.